Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Ayan. Pag-uusapan po natin sa puntong ito, itong medyo baloktot at hindi tumutugma sa realidad ng kalagayang politika ang naging pahayag nitong mayor ng lungsod ng Maynila na si Mayor Isko Moreno. Ayan. Si Yorme, sabi ng mga nakakita ng kanyang pahayag na nakapost sa social media, ano ba naman ito si Isko Moreno? Biglang nag 360 degrees ang kanyang ikot at humahalik na sa talampakan ng mga magnanakaw at mga buaya led by Marcos and Romualdez. Yun ay tanong ng taong bayan, mga kababayan, kasi alam naman po natin na noong elections 2025 ay nagka-tactical alliance po si Isko Moreno at sila Vice President Sara Duterte. Though informal, nakita natin na tumulong sa kampanya sa Maynila si Vice President Sara Duterte laban sa mga abusado at nasasangkot sa maleta at mga flood control at mga issue ng pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. Partikular po ang mga kongresista kagaya po ni Congressman Joel Chihuahua, ni Congressman Benny Boy Banal na Aso Santong Caballo Abante. At syempre, bumaba dyan si Vice President Sara Duterte at umikot sa Kamaynilaan during the time of campaign upang ibulgar, ibunyag ang mga katiwalian at mga abuso sa poder at kapangyarihan at mga kabulastugan nitong binanggit natin ng mga kongresista na sinamahan pa ni Mayor Isko Moreno. No? At alam naman po ni Isko Moreno na itong sila Abante, si Boy Banal na Aso, Pastor Pasturan Santong Caballo Abante, at itong si Joel Chihuahua, ay mga alipuris ni Marcos at Romualdez para wasakin si Vice President Sara Duterte. And nang maupo na po muli sa kanyang panibagong termino, itong si Mayor Isko Moreno, nakita din natin kung paano niya nilansag o sinubukang lansagin ang mga abusadong impluensya na ginagawa nito ni Congressman Joel Chihuahua sa Maynila, no, mga kababayan. And dahil dyan, nagkaroon ng pananaw ang mga mamamayan, ang mga taga Maynila, na si Yorme Isko Moreno ay kontra sa katiwalian at mga pandarambong na ginagawa o nangyari, na ang pasimuno o ang mastermind ay ang itinuturo ng mga ebidensya at mga pahayag si Marcos Jr. at si Martin Tambaluslos. Ngayon, naging kampante ang pananaw na ito ng mga taong bayan, believing that Isko Moreno as a very potential leader ng ating bansa, lalo na sa pangunahing lungsod, the capital city of the country, at siya ang alkalde, ay tumatayo laban sa katiwalian at naninindigan na papanagutin at dapat singilin, parusahan at pagbayarin itong mga nasasangkot sa 1.5 trillion pesos na pagnanakaw sa kaban ng bayan o sistematikong korupsyon at malawakang pandarambong. At yun nga, the evidence, the testimonies, all point out papunta po sa tinatawag nating criminal trails of being the mastermind, sila Marcos Jr. at sila Martin Tambaluslos. At sila Saldico at iba pang mga maleta group ng sindikato ay mga alipores at mga operators. Pero kamakailan lang nagbago ang ihip ng hangin. Nagkaroon po ng biglaang pagpihit ang mga naging paninindigan na ipinapakita ni Mayor Isko Moreno sa taong bayan. No? Nakita natin, naging malambot siya at biglang naging kaibigan si Joel Chihuahua. Isa po ito sa attack bulldog na ginagamit ni Martin Tambaluslos at nila Marcos sa maruming laro ng baluktot na impeachment operations
laban kay Vice President Sara Duterte. Biglang naging kaibigan at kumalma si Mayor Isko Moreno sa kanyang mga political positioning patungkol kay Joel Chihuahua, itong kongresista ng Maynila, mga kababayan. So, nagkaroon na kaagad ng pagdududa o pag-question ang mga mamamayan kung ano ba talaga ang totoong kulay ng politika at kung mayroon bang tama at sincero na paninindigan itong si Yorme pagdating po sa malinis na pamamahala, matinong panggobyerno at ang pagtindig upang tutulan at papanagutin ang mga nasasangkot sa katiwalian at mga pandarambong. Aba, mas lalo pang naging matingkad ngayon ang mga pagdududa at pag-question dito sa mga pananaw ni Yorme nang bigla nang sabihin na pagdating daw sa usapin ng katiwalian o ng malawakan at malubhang korupsyon sa flood control projects at mga anomalya kaakibat nito, naniniwala siya na hindi guilty o hindi sangkot si Marcos Jr. Talaga lang natatawa tayo at nagkakaroon tayo ng sarcasm o pandidiri dito sa baluktot na uri ng political style nito ni Yorme. Trapong-trapo. Unang-una, kung convenient sa kanya na mainit ang issue at pwedeng sakyan, sasakyan niya. Pero kung sa tingin niya ay mas mabigat at nakakapabor ang benepisyo ng pagpapasipsip kahit pa na mandarambong at mandurugas ang gobyerno, na dapat ay siya bahagi ng pagbabago at pagsisiwalat nito, papanig siya doon kasi mukhang hindi pa naman sigurado na tatakbo si Sara Duterte sa pagkapangulo o mananalo sa pagtakbo sa pagkapangulo. Although nagdeklara na si VP Sara Duterte and she is still the front runner sa mga survey sa pagkapangulo in 2028. So ano po nakikita natin dito? Obviously po, alam ni Isko Moreno deep inside his heart, deep inside his mind, no? Tanggalin niya lang ang pagkapolitiko niyang sipsip at politikong diskardidor. Itong si Isko Moreno, alam po niya, very basic po ang lahat ng mga nangyaring kabulastugan at mga paglapastangan at pagsalaula sa budget 2023, 2024, 2025, and even dito sa 2026. Ang author si Marcos, kasabwat si Romualdez. Lahat po ng patotoo, sirkumstansya, mga pahayag, mga dokumento at mga kaganapan, dumudugtong po ang kriminal na pananagutan pabalik kay Marcos at kay Romualdez. Bakit? Hindi ba alam ni Yorme, Isko Moreno, na si Marcos ang pumipirma ng budget matapos itong katay-katayin, matapos itong gawing sindikato at istafa nila Saldico at ng gang nila Romualdez sa sindikato sa House of Representatives at kasabwat pati ang ilang mga senador, bumabalik kay Marcos ang naturang budget at pinipirmahan niya. Hindi ba alam ni Isko Moreno yon? Alam. O bakit sasabihin niya na si Marcos ay walang kinalaman sa sindikato ng pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan? Number 2, mga kababayan, ang kino-question ngayon, subject for oral arguments and deliberations sa Korte Suprema na unprogrammed appropriations na umaabot ng halos 2 trillion pesos in the 3 budget cycles na binanggit ni Ka-Eric, 2023, 2024, and 2025, close to 2 trillion pesos po ang naging unprogrammed appropriations. Pinayagan ni Marcos yon. Nag-realign, may allocables, may insertions, may unprogrammed na hindi na po tumutugma doon sa aktual na National Expenditures Program, and yet pinirmahan pa rin ni Marcos. Ibig sabihin po, alam ni Isko Moreno na alam ni Marcos na mayroon pong kinatay at ginawang sindikato sa budget. Kasi hindi naman pwedeng pumipirma siya ng pikit mata, bulag, pipi at bingi siya na walang feedback
mula sa kanyang mga cabinet members, lalo na sa kanyang finance and economic managers. Hindi pwede yun. Hindi ka panay-paniwala na hindi alam ni Isko Moreno na si Marcos Jr. pumapayag na kinakatay ang budget mula doon sa National Expenditures Program ay nagiging isa itong sindikato na budget, and yet for the last 3 budget cycles na binanggit ko ay pinipirmahan at ginagawang batas ni Marcos. Ibig sabihin po, very basic. Alam ni Marcos sapagkat nanggaling sa kanya ang utos na kung si Saldico pa ang magbubunyag nito at ibinunyag niya sa kanyang mga serye ng mga revelations patungkol sa sindikato ng Marcos at Romualdez na sabwatan, 100 billion pesos every year po ang nakatalaga para sa tinatawag na presidential pork barrel. Ayun. Pag sinabi mong presidential pork barrel, alam na. Ito ang hinihigop. Ito ang sinisipsip upang nakawin at durubuhin na pundo. Pag sinabi po ang nature ng pundo ay nagiging parang pork barrel, dyan po nanggagaling ang pagsipsip ng dugo ng pawis at dugo mismo ng mga taong bayan na nagbabayad ng buwis, ina-allocate sa pork barrel type allocations. Kagaya sa unprogrammed appropriations, insertions, realignment at allocables. Marcos, sabi ni Romualdez at sabi ni Saldico, sila ni Romualdez, 100 billion pesos. Mababa yon taon-taon. Ayun. Hindi ba yan alam ni Isko Moreno? Alam. Nagmamaang-maangan dahil diskartidor. Nagpapasipsip at nagpapalusot dahil malamang may nakuha ng benepisyo dito sa kay Marcos at kay Romualdez. Ang sabi nga ng mga nag-o-observe, parang na maleta gang ito si naging maleta boy na rin. Ang tanong ng taong bayan, na maleta boy ba si Yorme? Ito pa, Yorme. Pangatlo, ang nagpaparelease ng unprogrammed appropriations. Ang final release and approval dyan ng mga proyektong isinisingit, itinatago at pinapalusot sa unprogrammed appropriations, the last touch of the authority comes from the President. So si Marcos Jr., in the last budget cycle na yon, na umabot ng close to 2 trillion pesos po ang inilagay, inilipat, inilihis at pandaraya na itinago doon sa unprogrammed appropriations, mahigit 4,200 flood control projects na naging ghost projects. Ang pinagnanakaw, ang nagpa-release ng 4,200 plus projects na tinawag flood control in the last 3 budget cycles, si Marcos Jr. Hindi ba alam yan ni Isko Moreno? Alam niya po yan. Unless sasabihin niya, hindi ko alam. O ngayon, pinapaalam na namin sa iyo. So, sasabihin mo na inosente si Marcos at hindi ka panipaniwala na nasasangkot siya sa mga anomalya at pananagutan sa flood control na pinagnanakaw at ginamit na hut-hutan ng malawakan nilang pandarambong at sistematikong korupsyon sa pundo ng mamamayan. Hindi mo alam that only the President can have the final approval to release and give authority to the implementation, funding, and execution of all unprogrammed appropriations. At sa loob ng 3 taon, 4,200 so-called flood control projects po ang pinalusot ni Marcos Jr. At siya po ang nagpirma nito. How can he become innocent? Paano mo yan ipaliwanag, Mayor Isko Moreno? Kung hindi po ikaw ay namalik mata, ano ang tanong ng taong bayan? May maleta? Yan ay pagtatanong. Hindi natin alam paano niya gagawin yan ang pagpapaliwanag sapagkat mukhang manggagamit na uri ng politiko talaga ang pagkatao at style na ginagamit ni Isko Moreno. At maliban na lamang po kung sasabihin niya na wala pa akong nakikitang ebidensya. Pero hindi rin po makakalusot sapagkat all evidence, all testimonies, and all circumstances, testimonya ng mga diskaya na mag-asawang primary contractors na ginamit sa sindikato nila Marcos at Romualdez, testimonya ni Sergeant Gutesa, testimonya at revelation ng mga paghahayag ni Yusek Bernardo, paghahayag ni Yusek
Cabral, ngayon ay patay na, wala na. Paghahayag ngayon ng mga koneksyon ng utos ni Marcos, paano saluin at itago ang mga deliveries nila Saldico na inireveal ni Yusek Adrian Bersamin kay Congressman Leandro Libeste. Hindi ba ito alam ni Ginoong Isko Moreno? Ganon din po ang revelations ng 18 former soldiers na naging whistleblowers. Oh, come on. Yan po ang definition ng trapo. Traditional politician. Ang isa pong pinakasimple or payak na pagkakahulugan ng trapo ay basura na uri ng politiko. So si Isko Moreno po, kahit ano pang style ng repackaging niya, basura ang kanyang uri ng pagkapolitiko. Magmamaang-maangan, magbubulag-bulagan sa panahon na convenient at may benepisyo na. Kahit pa na dati mo nang binulgar at sinabi mo na ang gobyernong ito ni Marcos at Romualdez, isa sa pinakakurakot na gobyerno na dumaan sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. So ngayon, anong sinasabi niya? Unless magpaliwanag siya that he was only misquoted. Mahirap yun. Kasi sa mahigit 20 oras o 24 na oras or 24 hours, wala pong paliwanag o pagbawi si Isko Moreno sa ganitong kontrobersyal na baluktot na pahayag niya na sinasabi niya na si Marcos ay walang kinalaman sa malawakang korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Wow! Grabe ang transformation ng maleta, no? Ang tanong ng taong bayan, ilang maleta? Gaano kabigat na maleta? Kayo na po ang bahala magbigay ng mga karagdagang pananaw dahil pag trapo po, trapo talaga. Kasi no matter how many times you repackage a trapo, yung basura na politiko, na baluktot at diskartidor, sisingaw at lalabas po ang karakter. Sapagkat character is destiny. Ang pagkatao ay nakatakda. At yan po ay mahirap mong baguhin. Kahit pa na magkunwari. Lalo na ang politiko na diskartidor kagaya po ni Isko Moreno. Well, let the people judge him and let history be the witness kung saan patutungo ang mga diskartidor at style bulok na politiko na kagaya ni Isko Moreno. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik ninyo ng ating Ka-Eric Balita at Talakayan. Sa bagay, ang pagbabago sa lipunan at ang pagrereforma sa gobyerno manggagaling yan sa pagkilos at sama-samang pagtutulungan at paninindigan ng mga mamamayan, hindi sa mga bulok at diskartidor na mga politiko, kagaya ni Yorme Isko Moreno. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka-Eric. Mabuhay!